Yo, welcome ulit sa aking channel. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Von at nandito ako ngayon sa Japan. So, ikaw ay may plano na pumunta dito sa Japan, nagplano pa lang, or ikaw ay nag-aaral ngayon dyan sa Pilipinas ng Nihongo or Japanese language, ay para sa inyo to na video. Kasi i-share ko sa inyo kung paano, ano yung mga proseso na ginawa ko para makapunta dito sa Japan. At i-share ko rin sa inyo ang amount na gastos ko papunta dito sa Japan. Na by the way, 1 year na ako dito sa Japan. Simula nung dumating ako last year, September 28, 2023. At ngayon ay, anong date na ngayon? November 20, 2024. Lampas isang taon na rin ako dito sa Japan. So ngayon, stay tuned kasi i-share ko sa inyo yung mga proseso o yung experience ko. In short, kung ano ang mga ginawa ko para makapunta lang ako dito sa Japan. Una ay, before ako naka-decide na pumunta dito sa Japan, ay syempre meron tayong mabigat na mga reason sa buhay. Okay, it's either number one, ayaw mo na sa trabaho mo, gusto mo ng mas malaking sweldo, kumbaga, kaya mag-abroad ka or pumunta ka sa ibang bansa. Or yung iba is gustong matuto, mag-aral, specifically ng Nihongo. At the same time, tumira dito sa Japan at magtrabaho ng marangal at mas malaking kita. Okay, depende sa motivation o reason ninyo. Sa akin is, kailangan ko talaga ng trabaho na mas malaki pa sa kita ko dyan sa Pilipinas nung nagtatrabaho pa ako. Yung sahod ko ay tamang-tama lang sana sa akin. Pero sa sitwasyon ko ay meron akong obligasyon na dapat kong gampanan. Isa rin sa motivation ko is gusto kong bagong environment. Yun. Gusto kong matuto sa buhay. Yung makalabas ka sa comfort zone mo. Kung saan ako doon ako sa Pilipinas noon. Diyan ako sa Pilipinas noon. Grabe yung trabaho ko. Yun, pagod, sobrang overtime. Yun, pero yung balik sa'yo, yung sweldo mo is hindi enough siya, pero hindi talaga mababago yung buhay mo kung ano man yung mga plano mo. Siyempre, meron tayong pansariling goals or gustong ma-invest sa buhay. Siyempre, may mga ganyan tayo na pinag-iisip. So, pasensyahan nyo na yung Tagalog ko, medyo wrong grammar. Okay. Maski kahit mag-Bisaya ako, wrong grammar pa rin. At saka yung English ko, wrong grammar pa rin. Anyway, basta makuha lang nyo yung point ko, na kung ano yung mga ginawa ko para makapunta dito. So, nung na-realize ko na gusto ko talagang pumunta dito sa Japan. Gusto kong magtrabaho, gusto kong ma-experience yung Japan, gusto kong mag-aral, gusto kong matuto sa buhay, bagong lingwahe, mga bagong tao na makikilala, bagong environment. So, unang ginawa ko is research ako ng tatlong school na available na malapit sa akin dyan sa Davao. Na pwede akong mag-aral kahit na nagtatrabaho ako. Okay? So, kung ikaw ngayon ay nagtatrabaho or wala kang pera or yung sahod mo lang yung inaasahan mo, possible na makapunta ka sa Japan. Mag-focus lang at alalahanin mo kung ano yung purpose mo, kung bakit mo talaga gustong pumunta dito sa Japan. So una is mag-research ng school, 3 school na lihitimo, tested and proven na sa mga tao. Anong tawag niyan? I-consider natin na marami na siyang napapunta dito sa Japan, yung company or yung school. Tsaka malapit lang ba sa pinagtatrabuhuan mo? O kaya ba sa pera mo, sa bulsa mo,
sa sweldo mo ang tuition fee. Kasi meron tuition fee pag mag-aral ka ng Nihongo dyan sa Pilipinas. Pupuntahan mo agad yan. At mag-inquire ka. As much as possible, pumunta ka talaga sa school para makausap mo, discuss ninyo kung may mga tanong ka, at dapat is alam mo talaga kung anong gusto mo, bakit ka pumunta ng Japan. It's either gusto mo mag-aral, magtrabaho at tumira, or gusto mo tumira at magtrabaho lang. So, dalawa yung pagpipilian mo. So, dapat alam mo yan. Kasi, pag alam mo yan, may mga offer yung bawat school, alam ng school kung saan ka ilalagay. Kasi ang bawat school ay may iba't ibang programa or offer para sa iyo na akma sa sitwasyon mo. Okay. Yung iba makakapunta dito sa Japan, katulad ko na walang pera. Okay. Ako lang yung inaasahan ko, walang pamilya na mag-support sa akin. Yung sweldo ko lang ang inaasahan ko. So, pwede ba ako makapunta ng Japan? Alam naman natin pag pumunta ka ng abroad o ibang bansa o dito sa Japan is kailangan talaga ng pera. Placement fee na tinatawag. Okay? Processing fee na tinatawag. So, dapat alam mo yan. So, para ma-compute mo in advance na ganito yung kailangan at kailan siya kailangan o ibayad para alam mo kung saan ka magre-ready or kung ano yung i-ready mo na pera. So, yun, pupunta ka na sa school at saka alamin mo kung anong oras yung school, yung ganyan, ilan yung tuition, ilang buwan ka mag-aral, at saka pag makatapos ka ng mag-aral, ano yung mga kailangan kong i-undergo na mga exam or interview. Mag-enroll ka na sa school mo, pag alam mo na kung anong programa mo na applyan. Talking about programa sa school is meron silang fly now, pay later. Muna tayo sa student visa. Kasi sa student visa, yung motivation ko is gusto kong mag-aral, gusto kong tumira at magtrabaho ng matagal dito sa Japan. Kaya student visa yung pinili ko. So kung SW or TITP yung pipiliin nyo na visa, is may specific na year lang. So, meron kang kontrata. It's either 3 years, 5 years na kontrata na magtrabaho lang. Sa student visa is, it's either 1 year ka mag-study and then magtrabaho ka na next. Or it's either 1 year and 6 months mag-study o magtrabaho ka na. Or 2 years ang pinakamatagal na mag-aral dito sa Japan ng Nihongo. Okay? So, kung gusto mo pang mag-aral furthermore, okay, may student visa pa rin siya, pero ibang usapan na yun. So, depende na yun sa'yo. Okay? So, yun yung inaccept ko na programa based sa school na available or offer. So, ang school pala na tumulong sa akin is ang Hikari. So, Hikari, Japanese Language Center. Meron sila sa Panabo, Davao, Manila, Jensan. Marami silang branch. Ako ay may trabaho, 8 to 5 na trabaho, Monday to Saturday. Kailangan kong i-match yung schedule ko na ma-accommodate ko yung schedule ko sa pag-aaral. Sa gabi ako nag-aaral. So 6 to 9 p.m. at face-to-face yun. By the way, meron ding online ang school. So, kung gusto nyo online, so pwede rin yun. Okay, depende sa schedule nyo. So, depende rin sa offer or meron yung school. Yun yung about sa pag-enrollment at pagpili ng school. So, sa student visa, pag mag-aral ka dyan sa Pilipinas is 3 months lang yan na pag-aaral. N5 level yung mga topics na ituturo sa iyo. Kasi meron yang 5 level ang Japanese eh. Yung Nihongo level mo is N5 yung pinaka basic, mga basic lang. N4
is yung survival. Okay? Makasurvive ka lang sa Japan. Entry is more complex, about society na or opinion mo. Or Ento is more on business. Okay, and one is native ka or something like that. So para ma-determine mo kung anong level ka na is mag-take ka ng exam. Kaya merong N5 GLPT exam, N4 GLPT exam, and so on. So yun. So nag-aral ako 3 months. And actually, hindi lang 3 months, lampas pa 3 months. So habang nag-aaral ako, of course may trabaho ako. Yung tuition, depende sa tuition, per month ba ka magbayad, ganon. So ang tuition ko sa school is approximately 15,000 yung 3 months. Okay, kung mag 6 months ka naman is 30,000. So sa 6 months, sa 3 months is N5 level, sa 6 months is N4 level na. No? So anong proseso ng student visa? What if nakatapos ka na? Ang programa na napili ko is Fly Now, Pay Later, kumbaga. Okay, ano ba yung Fly Now, Pay Later? Okay, makakapunta ka ng Japan at babayaran mo sila. May babayaran ka. Meaning, something like that. Pero sa case ko is, dalawang student visa, regular at scholar, or yung Fly Now, Pay Later. Kasi yung regular is, ikaw talaga yung mag-sponsor sa sarili mo para makapunta ka. Walang company na involved dito sa Japan. So kung irregular ka or Fly Now Pay Later is my company na naka-back up dito sa Japan. So sila yung magiging guarantor mo or sponsor na tinatawag. So sa case ko, yun yung kinuha ko kasi nga yung sweldo ko lang ang inaasahan ko. Okay? So, sa tuition, 15,000 every month. Bumbayad ako. Nagbabayad ba ako? Nagbayad ako, 15,000. So, in short, natapos ko. So, after 3 months na pag-aaral, nag-undergo ako ng, anong tawag niyan? Interview sa company. Sa company mismo na mag-support sa'yo dito sa Japan. So, kung pipiliin ka ba nila. So, yun. Luckily, napili ako ng company dito sa Japan, which is sila yung company ko na pinagtatrabahuan ko ngayon. Which is yung company ko na nag-support sa akin is sa kanila ako nagtatrabaho ngayon. At the same time, nag-aaral ako sa isang school dito. Kasi yung school dito, sila yung nagtulong din na mag-process sa mga documents mo. Yun. After na napili ako, ang sumunod na interview is ang school. Ewan ko lang kung meron bang bagsak pag i-interviewin ka ng school. Okay, pag nag-aaral ka dyan sa Pilipinas, tapos student visa ka, tapos may interview ka sa school. I'm not sure na meron bang bagsak or kailangan ka ba ma-worry? But what if mabagsak ako? Sa pagkakalam ko is siguro wala. Siguro hindi. Kasi sa akin at sa mga kasama ko is hindi naman kami nabagsak. Na sa pagkakaalam ko. Yan yung pagkakaalam ko at wala akong alam na merong nabagsak. Okay? So, yun. So, don't worry about sa interview sa school. Mag-worry ka kung pipiliin mo is Fly Now Pay Later or meron kang guarantor na company dito, dapat mapili ka dyan. Yan yung ticket mo para ma-approve yung visa, student visa mo. Kasi kung regular ka, malaking pera. Dapat may pera kang pondo sa bangko mo na malaki na nag-prove na mabubuhay ka dito sa Japan even though na wala ka pang trabaho. Yun yung point. Tsaka pagpunta mo na dito sa Japan is dyan ka pa maghahanap ng trabaho. Okay? When it comes in paghahanap ng trabaho, ang school na pag-aaralan mo is tutulong naman siguro. Okay? Kasi sa pagkakalam ko, yung mga school is tumutulong sila na mahanapan ka ng trabaho. Pag regular ka. Pag katulad ka sa akin is meron na agad na kumpanya. Sila yung
guarantor or sponsor ko. Okay, so hindi ko na kailangan na may pera ba ako sa bangko, ganon. So, ano ba ang mga proseso? Yun, pag-interview ng company. Sa akin ito sa akin na case, company at school. Pagkatapos ma-interview is ipaprocess na yung mga documents mo. So, sa pag-process, syempre, kailangan ng pera. Kaya nga may tinatawag na processing fee. At ang mag-process sa'yo is ang school kung saan ka nag-aaral dyan sa Pilipinas. So, sa akin na case, ang Hikari, Japanese Language Center, sila yung nag-process ng, anong tawag niyan, ng documents ko. Sa pag-process ng documents, kailangan ng pera, 50,000 sa processing fee, documents. Given na kailangan nang i-process yung mga documents mo para makapunta ka na sa Japan. May sponsor ka na dyan at meron ka ng school na pag-aaralan dito sa Japan. Pag proseso ng documents, marami yung mataas na proseso yan. More or less 3 to 5 months ako nag-process sa documents ko. So, sa 50,000, 4 times ko binayaran. Kaya para makompleto yung 50,000. Hindi bigla akong pinabayad. Ayun, hanggang umabot ako sa half. Kinakabayad ako ng 25,000. Okay? The other half na 25,000, pag na-process na yung documents mo, kumpleto na-prepare na lahat, mga translation, mga needs na, mga papers na kailangan mong ipasa sa school, kasi sila yung nag-process, at pag napasa na nila, papunta dito sa school mo dito sa Japan, pag tapos na lahat, that's the time na magbayad ka ng 25,000. So which is 50,000 lahat. So 15,000 sa tuition fee, 50,000 sa processing fee, sa documents mo, documents processing fee. So all in all, 65,000 na yung nagastos ko. Pag lumabas na yung result, pass, of course, think positive tayo dyan, dapat pasado tayo. Pero, depende. Ang sa case ko is, may babayarin kami sa school. So, tinatawag na miscellaneous fee. So, nagbayad kami ng 87,000 yen. Sa atin dyan is nasa 37,000. At that time, in peso, 37,000 yun na bayad namin sa school. At pinadala namin through bank. Okay? Bangko mo, nakapangalan sa'yo, bangko mo dyan sa Pilipinas, at i-transfer mo sa bangko ng school na pag-aaralan mo dito. So, yun. So, 15,000, 50,000, and then 38,000 yung nagastos ko. And then, yung sa case namin, ang school, aside sa miscellaneous na babayaran mo, kailangan mo rin mag-down payment. Okay? 3 months down payment ng tuition fee mo dito sa school sa Japan. Sa amin is, meron naman kaming company dito sa Japan, sila yung nagbayad at kami na yung magbabayad dito sa company. So, babayaran namin yung company namin dito pag nakapunta na kami dito sa Japan at nakapagsimula na ng trabaho. Hindi rin siya biglaan na pagbayad. Ano lang, ibabawas sa sweldo mo. Okay, depende sa agreement na ibibigay or depende sa agreement na pag-uusapan nyo between nyo, ikaw, empleyado at ang company. 150,000 yen, ilagay na natin 70,000. Okay, isum up ko, ang tuition na binayaran ko sa school sa Pilipinas, 15,000 at processing fee, 50,000. And then pag pumasa na ako sa COE, pag meron na akong COE, magbabayad kami ng miscellaneous sa school worth of 38,000 pesos, and then down payment na 3 months down payment tuition worth of 70,000 pesos. So, yun yung mga nagastos ko.
So, magkano ba yan? 15,000, 50,000, 65,000 na. Meron pang 38,000, then may 70,000, more or less, approximately 170 to 180,000 yung nagastos namin. Hindi pa yun included yung biyahe mo, yung mga papers na pinasa mo kasi meron printing, okay, nagbayad ka ng printing, meron kang anong tawag yan, papepirmahan mo, ipasil mo, okay, kailangan pa ng pirma ng abogado, something like that. Kung gusto nyo malaman kung ano yung mga documents na kailangan mong i-prepare or ano yung binigay ko ng mga documents sa school or hiningi nila sa akin, i-comment nyo lang sa comment section at itatry kong gawa ng video. Kaya at ipopost ko sa channel ko. Yun yung experience ko, proseso ko, mga binayad ko para makapunta dito sa Japan. Thank you sa inyong time at kung ikaw ay very eager na pumunta dito sa Japan, huwag kang susuko. Ano man yung sitwasyon mo, calculate mo lang ng maayos yung mga financial mo. Make sure na magtira ka sa sarili mo. As much as possible, hindi ka magkakautang dyan sa Pilipinas. Okay? So, kailangan mo talagang i-manage yung financial mo para hindi ka magkakautang dyan sa Pilipinas. At pagpunta mo dito, ang isipin mo na lang is paano mo babawiin yung mga nagastos mo. Okay? Paano mo, aside from that, is paano mo ma-adapt yung lifestyle dito sa Japan. Okay? Kasi marami ka bang kailangan na i-adjust. Okay? Language, environment, pera, mga tao. Bye-bye! Arigato! At see you in the next video and peace!